Pet ko na, no? Huwag nyo lang tignan kilikili ko kasi baka mamaya ma-distract kayo. Natural lang ang mga maiitim na kilikili sa may mga taong may, picos. Sabihin, hindi na ilaw mo na naman picos mo, hindi ka lang marunong maglinis ng katawan. Laging pinaiintindi sa mga pamangking ko. Kasi yung mga pamangking ko nga nag-i-age ng 15, 14, 16, mga ganon. Nag-i-age na sila ng mga ganon, nakakatsupa. Parang ako na ko sa kanila, natatakot sa kanila na baka gawin nila yung mga nagawa namin na hindi naman tama. Kaya tinuturo ko sa kanila na, paulit-ulit ako sa kanila na pagka ikaw natitempt kang ibigay yung katawan mo sa ibang tao, mga ganyan-ganyan. Isipin mo na si Satan ang nagpapasok sa utak mo niyan, hindi ang Diyos. Kasi, di ba, lagi natin sinasabi sa mga kabataan, world thing nga, di ba, sundin mo ang puso mo. Pero ang totoong sabi ng Diyos, bantayan mo ang puso mo. Guard your heart. Nabasa mo lahat ng Bible, mga kaltsopa, malalaman mo lahat eh. Parang pag nilinlang ka ng isang taong, pag sinabi na, uy, kumain ka ng breakfast, itong importanteng pagkain. Diba? May mga ganun pa sa tayo na pero ang totoo, hindi naman importante ang breakfast. Mga kaltsopa, kaya kung iba talaga sa tao, kung may alam ka, hindi ka malilinlang ng taong sino man sa mundo na gusto kang linlangin. Diba? Kaya mas maganda yung nagbabasa tayo ng Bible para kung sino man ang sa atin, maglinlang sa atin, hindi tayo manilinlang dahil alam natin ang totoo. Wala lang, share ko lang. Kaya ako na yung asawa ko, okay lang yan. Para pag nagloko siya, magluloko rin ako. Diba? Ganun ang mga ngayon, mga tropa ko. Kumbaga parang hindi na sila takot sa utos ng Diyos. Para may stress ka lang sa mundo. Ang gulo-gulo na ng mundo. Parang manonood ka pa ng mga balitang mga ganyan. Kaya pati yung utak mo na i-stress ka kung sino boboto mo, yung mga ganyan. Naku, wag ka lang bumoto. Eme lang. Good morning mga katsupa! Pagising na naman tayo. Magandang umaga sa inyo mga katsupa. At for today is April 4, Friday, and tomorrow is my husband's birthday. Oh my God! Tumatanda na yung asawa ko. Anyway pala, ito yung aking unan. Hindi ko nalalagyan ng bedsheet, ng pillowcase kasi wala akong gantong kulay. Ayoko naman ilagyan ng different color. Good morning! Nagkaroon ako ng energy. Kanina kasi parang parang tamlay na tamlay ako. Parang hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin today. Anyway, ang aking stepdaughter, pumasok na. At ang pamangkin ng asawa ko, pumasok na rin. So, very ko ngayon dito, no? Kain, tulog, asawa, diba? Very sarap ng buhay, mga katsupa. Kaya lagi ako nag-thankful sa Lord dahil ang sarap-sarap. Parang luxury yung buhay ko kasi kahit kailan ko gustong magising, okay lang. Kahit kailan ko gusto kumain, okay lang. Diba? Kukunin ko nga yung aking camera holder para medyo maayos ang ating camera. Medyo maganda yung araw natin sa sa labas. Alas 9:50. 9:50 na dito mga katsupa. Pet ko na, no? Huwag nyo lang tignan kilikili ko kasi baka mamaya ma-distract kayo. Natural lang ang mga maiitim na kilikili sa may mga taong may, picos. Sabihin, hindi na ilaw mo na naman picos mo, hindi ka lang marunong maglinis ng katawan. Anyway, mga katsupa, kaya sinabi ko parang luxury yung aking buhay dito sa Amerika.
Eh kasi parang, ang sarap-sarap mabuhay dito. Parang, wala kang iisiping mga kapitbahay na chismis. Wala kang iisipin na ano bang kakainin mo. Wala kang iisipin na anong oras ba gigising. Ano bang gagawin mo for today's video. Yung gano'n. Yung, alam mo yun, wala ka na talagang problema na. Kaya sabi ko, ang sarap ng buhay dito sa Amerika. Yun nga lang, huwag may isipin ng tax. Kasi, nai-stress ka rito. Diba? Ang sarap nga ng buhay, pero puno naman ng utang. Yun lang. Diba? Pero kaya ako nasasabing luxury, kasi nga, yun nga, parang ang quality ng tulog ko, ang himbing ng tulog ko, wala akong inisip na problema. Hindi tulad ng nasa Philippines, mga kachupa. Kasi kung yung nasa Philippines ako, dahil, yung alam mo, dapat alas 5 ng umaga gising ka na, tatrabaho ka na. Dapat alas 8, may sinain na, may luto na ng ulam, ganun. Diba? Napakasarap ng buhay dito sa Amerika. Buksan na natin ito para pumasok yung init ng araw. Pumasok at matamaan ng aking bed. Tututbrush muna ako. Sumula ako para sabi niya naman tanggal yung mga muta-muta ko. Kailangan ng moisturizer. Zero. Anuin ko lang to. Linisan ko lang to ng context. Kasi pag hindi ko nilinis to, makakalimutan ko naman. Linisan ko lang to kasi daming mga talsik-talsik. Nakita ko, sabi ko, nilinisin ko na agad-agad para wala nakakalimutan. Ayoko pa naman din yung nanggigitata. Diba? Ang linis mo sa katawan, tas yung bahay mo, gigitata. Diba? I hate that. Nag-ano pala ako mga kachupa. After neto, mag-exercise ako ng treadmill. 1 hour. Para yung aking dugo. Ilang araw na ako hindi naglalakad. Okay.
linis na. Lagi ko tinatanggal yung buhok dito kasi ayoko nung maraming buhok sa suklay. Parang ang dumi-dumi. Tira naman ang ulo ko. Since tapos na tayo dito sa CR, doon naman tayo sa kitchen. Lagay ko lang itong mga ito sa mga lagayan. Wala akong hugasan ngayon. Mag-exercise muna ako. Kasi parang ilang araw na ako hindi naglalakad. Lagi ako nakahiga. Parang feeling ko yung dugo ko hindi na umandar. Kaya mga kachupa, mag-exercise muna ako ha. Later na tayo mag-usap. Finally, tapos na rin. Ubus ko na yung tubig ko. Habang nag-aano ako mga kachupa, habang nag-exercise ako, nakikinig ako ng CCF. Ang sakit ng mukha ako, oh my God. Akala ko hindi ko makakayanan. Pang ilang araw ko na to. Pero, nung nakaraan kasi, nagpahinga, mga 2 days siguro. Pero sana nga bukas makapag-exercise ulit ako. Para tuloy-tuloy na siya. Hiningal ako. Alam mo mga kachupa, ngayon lang ako pinagpawisan ng ganito. Kasi nga dito sa bahay, hindi ako napapagpawisan. Kasi sobrang lamig dito. Papahinga lang ako mga kachupa. And then, maliligo ako. Hindi ko alam kung mamaya ba magbe-bake yung stepdaughter ko ng cake para sa tatay niya. Hindi kasi ako marunong mag-bake mga kachupa. Wala ko dyan sa pero sa ulam, okay ako. Magaling ako. Pero sa pagbe-bake, parang hindi ako magaling. Kasi nga hindi ako mahilig sa mga matatamis, mga ganyan. Mahilig ako kumain, pero
Hindi ako mahilig, ano ba, kumbaga lagi nagluluto ng mga matatamis. Kasi pagka nakikita ko kung gaano karami ang sugar na nilalagay, para kung ano na ako na ayoko kumain. Kasi ang daming sugar nilalagay. Di ba pagka nagbe-bake ka ng cake, ang daming sugar na nilalagay. Eh kung adobo lang yan, or yung mga, isang tablespoon lang na asukal, okay ka mo. Pero pagka 2 cups na sugar, parang na ako kainin. Yung aking yung aming halaman, magkaroon na ng second floor. Sa susunod, hindi mo na makikita yung bintanang yan. Puno na ang halaman. Magkaroon na ng second floor no? Pero at least, umuusbong-usbong na yung papaya. Kung nagtanim ako ng papaya, naalala nyo mga chopa, yung bumili ako ng papaya, tinanim ko yung buto niya, tinanggal ko yung, kasi di ba pagka may buto ka ng papaya, tatanggalin mo yung parang plastic sa buto, kasi parang may plastic yun, di ba? Nakaraan kasi, tinanim ko lang hindi ko tinatanggal yung plastic sa buto. Hindi tuloy tumubo. Pero ngayon, yung nakita ko sa YouTube kung paano magtanim ng papaya, yun nga ginawa. Tinanggal pala yung plastic para mabilis umusbong yung bunga niya. Para mamulaklak agad siya. Ano may mga chinichika ko dito? Mga walang kakwenta-kwenta. Ay, anyway mga kachopa, isi-share ko pala sa inyo yung aking stepdaughter. May inatinan siya na how to date in a God's way. Inatinan siya na seminar yata yun, or sa loob ng simbahan. Pero ibang church to ibang hindi to dun sa church na pinupuntahan namin, ibang church. Pero malapit lang siya dun. Tapos umating kami, hindi naman namin alam na pati magulang, pati parents, kasama dun sa meeting. Akala ko siya lang. Meeting kami mga kachopa. Sabi ng pastor doon, anong gagawin daw namin kung yung aming mga anak nakikipag-date nang hindi namin alam. 'Di ba? Tapos yung mga bagets, may meeting din sila. Tapos ano tinuturo ng pastor? Okay din ng pastor, oh. Sabi ng pastor, tayo, pag nakikipag-date tayo, kasi dito sa Amerika, maaga sila, parang 14 years old, okay na makipag-date. Oo, 14, sabi ko, 14? Kayo, masashock kayo. Kasi dito sa Amerika, parang ang aga, ang bilis ng mature yung utak ng mga bata rito. Tapos, sabi niya, pag nakikipag-date, ang mga bata daw ngayon, naghahanap ng right person. Pero hindi nila inahanap daw yung becoming a right person. Yung kumbaga, ikaw muna sa sarili mo, dapat maging mabuti kang tao bago ka maghanap ng mabuting tao para sa'yo. Parang ganon. Kasi, hanap ka ng hanap, sabi ng pastor to hindi ko sabi to Makasabihin, nag-iimbento na naman ako. Kasi sabi ng pastor, ikaw, hanap ka ng mabuting tao. Pero ikaw sa sarili mo na hindi ka naman mabuting tao. Paano kung matagpuan mo daw yung tamang taong para sa'yo, pero ikaw, hindi ka tamang tao? So, ang mangyayari lang daw is, hahantong lang daw sa breakup. 'Di ba? Tsaka, yung mga bagets ngayon, tinuturuan ng pastor na wag ibigay lahat, wag ibigay pati sexual emirate mo, yung mga ganyan-ganyan. Kasi yung mga ganun daw is yung parang, daw siya, temptation sa last. Last yun. Diba sa utos ng Diyos, merong last na wag kang mag-last. Kasi, yung last kasi parang sexual immorality na pag gusto ng katawan mo, gustong-gusto mo. Yung parang ganun, mga kachupa. Alam mo na, experience ko yan. Hindi ako nagsisinungaling mga kachopa. Siguro lahat tayo na-experience yan na binigay na lang natin yung sarili natin sa maling tao. Diba? Akala natin totoong tao, tamang tao, alagaan ka after mong ibigay yung sarili mo sa kanya. Mamahalin ka ng totoo, pero ang totoo hindi. Sabi ng pastor namin doon na ibigay mo daw yan after mong ikasal.
Ngayon, kung hindi ayaw nyo magpakasal, ano mo ending nun? Pag mga taong hindi nagpapakasal tapos nagsasama, parang, alam mo yun, parang nagsasama lang dahil, diba, may mga anak na, ganyan. Parang nagsasama na lang sila dahil sa mga anak, pero hindi nila sinusunod yung utos ng Diyos na kasal muna bago magsama. Alam mo mga katsupa, ayan ang isa kong laging pinaiintindi sa mga pamangking ko. Kasi yung mga pamangking ko nga nag-age ng 15, 14, 16, mga ganon. Nag-age na sila ng mga ganon, mga katsupa. Parang ako ko sa kanila, natatakot sa kanila na baka gawin nila yung mga nagawa namin na hindi naman tama. Kaya tinuturo ko sa kanila na, paulit-ulit ako sa kanila na pagka ikaw natitempt kang ibigay yung katawan mo sa ibang tao, yung mga ganyan-ganyan. Isipin mo na si Satan ang nagpapasok sa utak mo niyan, hindi ang Diyos. Kasi, di ba, lagi natin sinasabi sa mga kabataan, world thing nga, di ba, sundin mo ang puso mo. Pero ang totoong sabi ng Diyos, bantayan mo ang puso mo. Guard your heart. Hindi sundin ang puso. Kasi, ayan daw ang minsan kadalasan sinusunod, mali ang kinahantungan. Diba? Kasi sabi nga, guard your heart. Huwag mong hayaan yung puso mo ang masunod kaysa sa utak mo. Kaya, nandun yung Bible, lagi ko sinasabi na nandun yung Bible, lagi tayong magre-rely sa Word of God. Kasi kaya siya nandun is yun yung tamang process, yun yung tamang parang direksyon para sa magandang buhay. Totoo yung mga katsupa. Hindi ako nagbibiro. Kasi meron ako maraming kaibigan na nagsama na lang dahil marami na silang anak. Pero natatakot silang magpakasal. Tinatanong ko sila kung bakit ka natatakot, wala ka bang tiwala sa asawa mo? Sabi niya, hindi naman sa walang tiwala. Kumbaga kasi, sagrado kasi yung pagpapakasal, sabi sa akin. And then sabi ko sa kanya, natatakot ka sa sagradong kasal, pero hindi ka natatakot siwayin yung utos ng Diyos na pag hindi ka nagpakasal, tapos nagsama na lang kayo, parang hindi ka natatakot doon. Kasi di ba may utos din ng Diyos na huwag kang makikisama sa taong hindi pa kayo kasal. Di ba may utos din sa Bible? Actually, nandun ba siya sa 10 Commandments? Parang wala naman siya sa 10 Commandments. Pero di ba kasi nandun, basta pag nabasa mo lahat ng Bible, mga katsupa, malalaman mo lahat parang pag nilinlang ka ng isang taong pag sinabi na, uy, kumain ka ng breakfast, itong importanteng pagkain. Diba? May mga ganun pa sa tayo na pero ang totoo, hindi naman importante ang breakfast. Mga katsupa, kaya iba talaga sa tao kung may alam ka, hindi ka malilinlang ng taong sinong man sa mundo na gusto kang linlangin. Diba? Kaya mas maganda yung nagbabasa tayo ng Bible para kung sino man ang sa atin, maglinlang sa atin, hindi tayo manilinlang dahil alam natin ang totoo. Wala lang, share ko lang. Kasi, ko sa mga kaibigan ko ngayon, lalo na nung, parang iba na kasi sila, parang nasunod na sila sa uso. Hindi na sila nasunod sa utos ng Diyos. Nasunod na sila sa uso kung yung maraming maraming gumagawa ng ganto, ganyan, susunod nila. Kasi nga, nga naman, diba? Kasi ang utak ko rin kasi mga katsupa noon, ba't pa magpapakasal? Magkasama naman na kami, diba? Pero alam mo mga katsupa, pag once na nagpakasal ka, para kang binibless ng God na binibless yung relationship nyo, na magtatagal, titibay, hanggang dulo. Kasi yung mga walang presence of God, parang iniisip nila na pag nagpakasal tapos nagloko, ang hirap magpa-divorce, di ba? Lalo na ngayon sa Pinas, parang hirap-hirap pag wala kang pera. Di ba? Yun yung utak ng mga taong walang ng Diyos. Kumbaga walang takot sa Diyos na hindi nasunod sa utos ng Diyos, ganyan. Kaya parang ko mga katsupa, parang alam mo yun na ako, naawa na lang ako sa mga kaibigan ko na hindi naman sa minamaliit sila. Kumbaga naaawa na lang ako kasi wala silang masyadong alam na
dapat ganito sundin mo, mga ganyan. Na kahit old ano na, sundin mo pa rin. Kasi ayun nga yung utos ng Diyos. Hindi naman nababago ang utos ng Diyos, mga ka-chupe. Andun pa rin siya sa Bible eh. Kumbaga, ikaw lang sa sarili mo na hindi ka nang nagbabasa ng Bible kaya wala kang alam. Kaya ako pa naman ako, laking Maynila ako. Parang lahat na ng kaibigan ko hindi na nagpapakasal. Parang sunod na sila sa uso eh, mga ka-chupe. Parang hayaan ko na yung asawa ko, okay lang yan. Para pag nagloko siya, magluloko rin ako. Diba? Yun ang mga ano ngayon, yung mga tropa ko. Kumbaga parang hindi na sila takot sa utos ng Diyos. Na baka ano ako ng Diyos, hindi ako i-bless. Diba? Ako mga ka-chupa, may takot talaga ako. Kaya ayokong nasaway sa utos ng Diyos na kung ano lang yan. Kasi noon nga mga ka-chupa, nung hindi ko kilala ang Diyos, yung hindi ako nagbabasa ng Bible. Hindi ako nagbabasa ng Bible. Kumbaga, display lang sa bahay namin. Wala akong kaalam-alam. Hindi ako nakakanood ng mga salita ng Diyos sa Facebook, sa YouTube. Wala akong kaalam-alam mga ka-chupa. Ngayon, ang Facebook ko at saka ang TikTok ko, puno na ng feed ng salita ng Diyos. Kasi yun nga yung mga fina-follow ko yung mga nagsishare ng gospel, yung nagpe-preach about Jesus. Parang ang laki ng advantage, kumbaga parang ang laki ng na ayun ang laging pinakikinggan ng tenga ko. Kaysa sa mga away, gulo, worried, mga lindol, mga ganyan, ma-worried ka lang, mai-stress ka, ma-anxiety ka. So, bakit pa, 'di ba? Sa isip-isip ko, bakit pa ako manonood mga ganyan? Sasakit lang ulo ko, mag-worried lang ako. 'Di ba? Wala siyang tulong sa buhay ko, mga ka-chupa. Kaya naintindihan ko yung salita ng ng supervisor ko. Huwag ka manonood mga ganyan. Manonood ka ng mga preach. Makakatulong yun sa'yo. Hindi ko siya pinakinggan noong time na yun eh. Pero alam mo, lahat ng sinabi niya ngayon sa akin, noon, parang ngayon ko lang napagtanto nga. Kaya ngayon, sinishare ko ngayon sa lahat mga nanonood sa akin. Na huwag kayo manonood ng mga okay lang siguro mga Korean novela, yung makakakilig, yung love story, mga ganyan. Pero yung balita about president, mga ganyan, huwag ka manood ng mga ganyan. Para may stress ka lang sa ang gulo-gulo na ng mundo. Para manonood ka pa ng mga balitang mga ganyan. Kaya pati yung utak mo na i-stress ka kung sino boboto mo, mga ganyan. Huwag ka lang bumoto. May lang. Ano mga chupa, sa Pinas, ilang years ako doon? Siguro 26 years old ako since 1 year na ako dito, 27 na ako ngayon. 26 ako sa Pinas, hindi ba ako naka-experience ng boto? Hindi ako bumoto kasi nga ang dami kong gawain, ang dami kong, alam mo yun, lagi ko lang nakwento sa inyo na sobrang busy ko sa trabaho. Hindi man ako makapag-absent para sa bumoto dahil nga nanghihinayang ako pagka bumoto ko. Pagka umabsent ako, sayang ang 565. Yung ganun pa yung salary noon eh. 500, ngayon 600 na, di ba mga kachupa? Nanghihinayang ako sa 500 plus pagka-absent tapos buboto lang. Tapos wala ka naman papala sa boto. Parang ganun. Kasi ako, nung isip-isip ko, sa hindi naman ako magkakapera dyan. Parang, ayun yung yung isip ko na, hindi naman ako na sa government. Hindi naman ako naasa sa government na mga biyaya-biyaya, mga ganyan. Kaya ako, talagang puspusan ng kayod ko. Yung hindi ako naasa sa mga bigay ng mga ganyan. Yung may 500 ka, may pagka na ganito ka, ganyan. Hindi na ako naasa sa mga ganun kasi, parang inisip ko na, hindi naman pang araw-araw yun eh. Hindi naman panandalian lang yun eh. Kaya sabi ko, hindi na ako absent. Sayang lang din pera ko. Sayang lang din ang araw ko. Boboto. Tapos manghinayang kapag dating ng panahon na binoto mo. Ganyan. Diba? Parang sa mundo ngayon, parang wala ka na pwedeng pagkatiwalaan eh. Parang, ay nako. Basta ako, gagawin ko lahat ng sa tamang paraan.
Hindi na kayong aasa na lang sa government. Tapos pagka may ganito, may ganyan, isisisi sa government, mga ganyan. Hindi na ako aasa ng mga ganun. Pero alam mo mga kachupa, naalaman ko sa asawa ko. Kasi yung asawa ko, di ba medyo matanda na yung asawa ko, nasa 40 plus na. Ngayon, magpo-44 na siya bukas. Parang sa edad niyang ganyan, siyempre ako kasi bagets pa, parang wala pa ako sa edad na, ay oo nga, no, kailangan pumili tayo ng magandang presidente para maganda yung ating buhay, para yung mabilihin, bumaba, di ba mga ganyan. Since yung asawa ko medyo matanda na, ang dami niya na na-experience, mga kachupa, kaya sabi niya, sinasabi niya sa akin lagi na pumili daw ng presidente na may takot sa Diyos, yung masusolusyonan lahat ng mga problema ng world, mga ganyan. Tapos yung papababain lahat ng mga bilihin, mga ganyan, para lahat ng tao umangat, mga ganyan. Kasi nga, di ba mga kachupa, na-experience ng asawa ko yung dating presidente na walang ginawa sa mundo. Kumbaga parang presidente lang, wala siyang ginawa. Ang ganon. Ayoko na mag-drop ng name kasi alam niyo naman yung mga kachupa. Daming nangyari dito sa US nung nawala si Trump. Na parang nagmahala na mabilihin, nagkagulo-gulo, nagkaroon ng maraming mga ganyan. Basta ako, ayoko nang itapik yung mga presidente niyan dahil ako parang ililihis ko yung aking gusto ko, tahimik buhay ko, parang ganun. Parang okay lang kahit walang presidente, basta mabubuhay ako. Parang basta ayun yung mindset ko kasi parang pag pinasok ko pa yan, yung mga nagsasalita ka ng mga about presidente, yung mga ganyan-ganyan. Parang ka na parang dumadagdag ka sa stress ng bayan. Tapos pag pinanood ka ng isang subscriber mo, pinanood ka, parang na-stress na rin siya sa'yo. Kaya sabi ko nga, ayoko nang ng mga ganyan, ng mga topic ng mga presidente kasi nakaka-stress talaga yan. Diba? Meron ka naman yung, sa Philippines meron ka makikita yung mga sikat na vlogger, yung sumikat lang sa ganyan-ganyan, yung mayaman lang pwede silang tumakbo ng ng mga mayor, mga ganyan, senator, mga ganyan. Pero ewan ko lang dito kung pwede yung ganun dito sa Amerika. Ewan ko lang parang feel ko hindi. Dapat kailangan may pinag-aralan ka about political. Pero sa Pinas parang kung sino-sino na lang, no? Kasi nga, diba, sikat. Ganyan. Sikat siya. Pero ako, ko sa mindset ko, kung totoong palatulong ka, hindi mo na kailangan tumakbo ng mga ganyan-ganyan. Kasi kung totoong palatulong ka, mabait ka sa mga kapwa mo, tutulong ka kahit wala ka sa ganyang posisyon eh. Diba? Ayun ang mindset ko Kasi iniisip ko sa Pinas parang, may mga sikat lang tapos tutulong-tulong lang. Tapos tatakbo na sila ng mga ganyan. Tapos pagka nakaupo naman na sila doon, parang wala naman na silang alam na kung anong gagawin. Makikinig na lang sila sa mga nakakataas. Parang magiging utos-utosan na lang din sila. Kasi nga wala silang alam sa political. Diba? Ayun na yung mindset ko kaya ayoko nang nanonood ng mga ganyan. Comment down below mga kachupa. Yung mga i-share nyo yung mga mindset nyo. Kasi ako lang ba yung ganun nakakaisip na pagka ikaw isa kang sikat na vlogger, tapos gusto mo tumulong sa maraming tao, ganyan-ganyan, gusto mo tumakbo. Diba? Para para marami ka pang matulungan. Sasabihin mo, marami ka pang matulungan, ganyan-ganyan. So, isip-isip ko, hindi. Kung totoong mabait ka, kung gusto mo talagang tumulong, kahit wala ka sa posisyon na yun, tutulong at tutulong ka. Diba? Kasi ang totoong tulong talaga yung magtutulong ka ng walang camera, walang alam mo yun mga kachupa, yung gets mo ko, yung hindi mo na pinapakita sa publiko. Kasi parang pag sinishare mo, tapos pinapakita mo sa camera, parang ini-implemensyon mo lang yung sarili mo na mabait ka. Diba? Kasi ang totoong mabait mga kachupa, magbibigay ka ng kahit na sinong tao hindi makakilala sa'yo at hindi mo ipapapublic na nagbibigay ka. Yun ang yun ang
Kasi may nabasa ako sa Bible niyan na, ano man tawag doon, na Bible ba yun? O, parang basta may napanood ako sa na natulong ka, pero hindi mo ginawa yun para kay Jesus. Ginawa mo yun para sa sarili mo. Oo. Parang ngayon ang naano ko sa ko, kaya pagka tumutulong ako, hindi ko pinapublic. Kung baga pinasisecret ko lang. Sikreto lang to huwag mo nang i-public huwag mo nang sabihin kung kani-kanino kasi pag yung inaano ko, natatakot ako kasi pagka sinabi niya yung, kunwari tinulungan ko isang tao, sinabi niya, pinagkalat niya, kumbaga parang sa akin na sila tatakbo every time na kaya sabi ko, ang hirap mga ka-chow pa. Kaya mas maganda pag tumutulong ka, dapat hindi mo ipinaalam na tumutulong ka sa tao. Kasi ikaw din ang maano Ikaw din ang maano Parang ikaw din ang gumagawa sa sarili mong Kaya ako, okay na ako yung tumutulong ako, pero hindi ko pinapublic. Hindi ko pinagkakalat. Ako sino yung tunulungan ko, yung mga ganyan-ganyan. Ako makachupa, wala lang, ko lang. Kasi iba na ngayon ng tao ngayon, iba na ang mundo ngayon. Parang kumaga lahat, kada tulong nila, nag-video, nagbablog. Parang more videos, di ba? Wala lang, share ko lang. So anyway, magliligo na ako mga kachupa. At hanggang dito na lang ang ating vlog. Marami na tayong napag-usapan. Thank you so much for watching this. And sana nagustuhan nyo. At don't forget to like, subscribe, and comment sa lahat ng mga topic natin. Para kahit paano naman yung mga knowledge nyo, nasi-share nyo rin sa akin. Kasi ako nagbabasa ako mga comment, mga kachupa. Lahat yan nababasa ko. Kasi alam ko na mga konti lang ang mga nanonood sa akin. Meron ako mga comment section dyan na nag-comment. Nagiging friend ko na sila, mga kachupa. Nag-uusap namin sa mga Facebook, sa Facebook account namin. Wala, natutuwa lang ako. Nagkakaroon ako ng maraming kaibigan kahit na malayo sila. Kaya sabi ko, okay pala to, no? Kaya pagpabutihan ko tong pagbablog ko. Para kahit papano, na kahit wala akong kaibigan dito sa aming neighbor, meron akong maraming kaibigan in social media. Diba? At saka nakakapag-share ako ng gospel, na-share ko yung ko sa, diba? Sa public. Na ganito yung gawain dapat. Wag na natin sundin yung taong lang, kung ano yung mga nakakarami, huwag ka susunod sa mga ganun. Basta mag-rely ka lagi sa Bible, yun lang. Magiging panatag, iisipin mo na tama ang ginagawa mo, lagi ka nakarely kay God, hindi ka nakarely sa ibang tao. Diba? Wala lang, yun lang. Hindi na tayo natapos mga kachupa. So anyway, hanggang dito na lang ang ating vlog. Maraming salamat at God bless.